name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise God. So ang ating pag-uusapan ngayon is all about in Christ alone. So yan ang pinakatema ng chapter 10 ng Roma, no? So in focus to Jesus Christ, in focus on salvation. Hallelujah. Ito ang pinaka gustong sagutin ng Romans chapter 10. How can we be saved? Paano ba tayo maligtas? Sasabihin natin, alam ko na yan, pastor. Ilang daang beses ko nang narinig yan. Kapatid, walang problema doon. The biggest question is, do you understand the cost, the sacrifice of saving your soul, of our lives? No, sabi nga, hindi tayo nabili, hindi tayo tinubos sa isang napakamurang halaga. Tayo, sabi nga, ano ba ang mapapala ng tao kung ang lahat man ng kayamanan sa mundo ay makamtan niya, pero ang kapalit naman nito ay ang kanyang kaligtasan. No treasures on this planet. Kahit pagsama-samahin mo ang kayamanan sa mundong ito na magiging sapat para ikaw ay maligtas. No treasures. No amount of treasure. Kahit lahat ng treasure sa mundo will not be able to save a single soul. So tandaan niyo po yan. Sapagkat marami po na hindi nila pinapahalagahan yung kaligtasan, yung effort ng Diyos. Kaya ang bilis nilang malaglag, ang bilis nilang matisod, ang bilis nilang bumigay. Okay? So kung talagang naintindihan ng mga Kristiyano ang patungkol sa Panginoon at sa kanyang pagliligtas, walang Kristiyanong manlalambot o manghihina. Walang Kristiyanong matitisod. Lahat ay matatag. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So, tatlong bagay ang binibigyan ng diin ni Pablo sa Romans chapter 10. Tatlo pong bagay, ha? Number 1, sabi nga natin, Christ alone is our righteousness. Ibig sabihin, tanging si Kristo lamang ang ating tagapagligtas, ang ating kaligtasan. So, ang lahat ay nagsisimula kay Kristo. No? So, tanda po natin yan. So, unang-una, Christ alone is our righteousness. Why don't you place that in the comment section? Ang tatlong diin na ito. Number 1, Christ alone is our righteousness. Sige po, i-type niyo po dyan, hallelujah, upang maramdaman ko, makita ko na may nakaririnig at nakauunawa ng ating pinag-aaralan ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. So, sabi ho ng Romans 10:1, mga kapatid, ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Ang tinutukoy niya ay ang bansang Israel. Dahil sa kabila ng kabutihan at himala na ginawa ng Diyos sa Kanya, siya pa mismo ang tumalikod at hindi nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. So katulad din ng layunin ng Diyos, wala siyang planong ipahamak, wala siyang ninais kundi kabutihan ng bawat isa sa atin. Katulad ni Pablo, ito rin ang nais ng Panginoon sa lahat. Kaya lang, sa kabila ng kaligtasang ibinigay sa atin, mas pinili pa nila na gawin ang mali. Gawin ang mali. Anong ibig sabihin na gawin yung mali? Inihayag niya sa kanila ang paraan ng kaligtasan. Pero, ang sabi ng Romans chapter 10, verse truth, hindi naaayon sa katotohanan ang kanilang gawa. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Totoo yan. Maraming nag-e-effort, maraming nagnanasa, maraming gumagawa. Ang masakit nga kasi, mas pinipili pa natin yung mahirap kaysa tanggapin ang katotohanan. Mahirap gawin at mahirap panatilihin kaysa sa inaalay na kaligtasan ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo. Subalit mali ang kanilang batayan. So number 1, ang kanilang ginagawa ay hindi ayon
sa katotohanan. So, tandaan niyo po yan. Hallelujah. Number 2, pagkakamali nila ay hindi sila nagpasakop. Hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Romans chapter 10, verse 3. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Pinahirap pa nila kung sino-sino ng pangalan ang kanilang tinatawag. Kung kani-kanino na sila lumapit, sa gayong isa lang naman ang napako sa krus. Isa lamang naman ang nagmahal at nagsakripisyo sa lahat ng tao, lalo na sa pinakamasamang nilalang dito sa mundong ito. Isa lamang ang nagpakita ng katapatan, isa lamang ang nagpakita ng kanyang kahabagan sa atin. At yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po pa. Hallelujah. Natutuwa po tayo, hallelujah, sa bawat isa na nakasama natin ngayon. Hallelujah. Good morning, Brother Jeffrey, Sister Charlotte, Sister Sally, Sister Margie, Sister Letty, Sister Leah, Joy, Brother Jojo, Sister Jenny, praise God, Nanay Linda, Sister Nenet, hallelujah, praise the Lord. Mayan, good morning po sa inyo. Tanging kay Kristo lang. Tanging kay Kristo lang. Sabi dito, hallelujah, bakit si Kristo lamang? Unang-una siya ang simula at tumapos sa kautusan. Ano ibig sabihin? So, through His spoken word na nagdemand sa tao ng katapatan sa Diyos na hindi nila kayang sundin, ay siya ring gumawa ng paraan upang matapos ang lahat ng paghahandog para sa kasalanan na hindi naman talagang nakalilinis ng kasalanan. Siya lang ang tumapos sa lahat ng mga bagay, pumutol sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Hallelujah. Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ang sinumang nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Si Kristo. Kaya tataka kayo, hindi na naghahandog ng tupa, ng kordero sa templo, sapagkat tinapos na yan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Ang kanyang handog na isang beses lang niya ginawa ay sapat na para sa lahat ng kaluluwa sa buong mundo na tanging yung mga nananalig lamang sa Kanya. Hallelujah. So, mga kapatid, bakit si Kristo lamang ang ating katwiran, kaligtasan? Sapagkat una, siya ang pumirma, siya ang tumapos sa tinatawag nating hinihingi ng kautusan. Hindi niya sinira, kundi tinupad niya ang kailangan para maligtas ang tao sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Now, susunod, Christ has eliminated the role of the law for developing a right relationship with God. Mga kapatid, huwag kayong malilito. When we talk about the law, ang tao ay nakafocus sa mga gawa. Okay? So, para sa kanila, ang paggawa ng mabuti, ang paraan nila para mapalapit sa Diyos. Walang problema yon. Kaya lang, kung may 10 utos, sundin mo ang 10 utos 24 hours a day, 7 days a week. Kung nagkakasala ka sa isa, o sa 2, o sa 3, lahat ng iyong pagsunod ay baliwala na. Kaya no one can be saved or no one will be saved sa pagsunod. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng pagsunod sa kautusan at pananalig kay Kristo? Sapagkat sabi nga, ang ating pananalig sa Diyos, ang siyang naging susi upang tayo ay makasunod sa Kanyang kalooban. Nang tinanggap mo si Kristo, kasama mo tinanggap ang banal na Espiritu na siyang pumikilos sa atin at nagbigay sa atin ng katatagan at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung isa
Yung pagsunod sa kautusan ay effort ng tao para lumapit sa Diyos. Samantalang yung sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos, ito naman ang effort ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay. Ano pipiliin mo, kapatid? Pagsunod sa kautusan o ang pananalig sa Diyos? Ano po ang pipiliin niyo, mga kapatid? Pagsunod sa kautusan o pananalig kay Kristo Jesus? Sabi nga, sabik ng tingin, Pastor, pareho yan, ha? Pray. Totoo po yan, na halos pareho. Pero anong pagkakaiba? Hindi kaya ng taong iligtas ang kanya sarili. Samantalang, sa pananalig natin kay Kristo, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang banal na Espiritu at ang Ama upang matupad natin ang kalooban niya. Amen. Hallelujah. Number 2 na binibigyan ng diin, no? Ito, sabi dito, balikan natin, Romans 10:5. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagpapawalang sala. Ayon sa kautusan, mabubuhay ang tumutupad sa kautusan. Ulitin ko, mabubuhay kapag tumutupad. Kapag kumpletong natutupad. So isipin mo, kung nagkasala ka, kung wala ang Panginoon Kristo, lahat ng nagawa mo mabuti ay walang halaga. Para lamang isang basahan na walang silbi, maliban na lamang sa pampuna. No? Walang halaga ang lahat ng mabubuting gawa ng tao sapagkat hindi ito sapat para mailigtas niya ang kanyang sarili. So, okay lang, Pastor, magkasala kami. Hindi ko sinasabing sadyain niyo magkasala kayo. The main reason why we are still sinning, number 1, ignorance of the word. Kasi hindi natin alam kung alam ba natin mali yun, gagawin ba natin. Number 2, sabi nga natin, the main reason kaya tayo nagkakasala, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo. Sabi nga, when we are in the presence of the Lord, lahat ng kasamaan, lahat ng pita ay nawawala, natutunaw. No, our constant desire to be with the Lord, sabi nga natin, hindi makakalapit ang kaaway sa atin kapag kasama natin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, faith in Christ alone saves us. Faith in Christ alone save us. So, hallelujah. Ano ibig sabihin nito? No? Tanging kay Kristo lang tayo maliligtas. Romans 10:6, ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagpapawalang sala dahil sa pananalig. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Sinasabi dito ni Pablo, kung tayo mismo ang mag-e-effort para kikilos, gagawa ng paraan para maligtas, walang sino man makapagliligtas sa atin. Why? Tama to, sabi dito. Huwag mo sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Sino ang may kakayahang umakyat sa langit para ibaba si Kristo? Wala. Wala tayong kapangyarihan, wala tayong kakayahan, Yung tao mismo, Hindi niya magagawang pababain si Kristo mula sa langit. This is before the crucifixion. Kaya binibigyan ng diin ni Pablo, kahit gustuhin ng tao, hindi nila magagawa. Number 2, huwag mo ring sabihin sino ang mananaog sa kalalaong bagay upang kunin si Kristo mula sa mga patay. Ibig sabihin, kaya mo bang pumunta sa lugar ng mga patay, sa lugar ng kamatayan, hallelujah, para kunin si Kristo? Hindi kaya ng tao yan. Praise the Lord for that. Sabi nga natin, bakit sinabing praise the Lord? Sapagkat tunay nga, napakahirap kung sarili nating paraan ang gagawin natin. Walang makakaabot sa Diyos. Walang maliligtas, ni isa man. Verse 8, ngunit ito ang sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita, nasa iyo mga labi, at nasa iyong mga puso. Mga kapatid,
Ang langit ay naging malapit sa atin. Hindi lang physical distance, no? Sabi nga, is it possible na yung napakalayong kaharian ng Diyos ay mararating natin at this moment? It is not impossible. Because when the Word of God is in your heart and the Lord is with you, you are already living in heaven. Kahit nasa lupa, ka pa lang. Amen po pa. Langit na ang nararamdaman ng mga tao na kasama lagi ang Diyos sa buhay nila. Amen. Palakpakan natin. Kaya kapatid, katulad ng ginawa natin kahapon, yung panalangin ng pagtanggap, ito yon. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Nakita natin, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hallelujah. Romans 10:10, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na pawawalang sala at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas siya. Kaya nga nung kahapon, yung panalangin ng pagtanggap kay Kristo, no, sa pamagitan ng ating labi na galing yung galing sa puso, no, sa diwa ng panalangin, ganun kadali ang paraan ng Diyos na pinahayag niya sa pamagitan ni Pablo. No? Hindi mo na kailangan magpapako sa krus. Hindi mo na kailangan na magbayad ng malaking halaga para sa kaligtasan ninyo. Hallelujah. So mga kapatid, mabuti ang ating Diyos. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Amen for that. Kaya nga po, walang ibang pangalang ibinigay sa ilalim ng langit upang ikaligtas ng tao maliban sa Panginoong Hesukristo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya nalulungkot tayo na may mga tao na tumatawag sa iba para sa kanilang kaligtasan, dumadalangin sa ibang pangalan para sa kanilang proteksyon. But the truth, there is only one God who can do that. Hallelujah. Isang Diyos, isang Panginoon, isang tagapagligtas lamang ang pwedeng gumawa nun. Pero nakalulungkot na sa buong mundo, mas gusto pa nila tumawag sa iba. Yes. Yung pangalang Jesus nga lang sa Christmas, ginagawang Xmas. Doon nga lang sa pangalang Jesus, sa halip na pangalang Jesus, bro. Yung kanilang tinatawag nila ang kompleto pangalan. Pero pag sa Panginoon, bro. No? Yan ang masama impluensya ng isang palabas sa telebisyon. Isang telenovela na nag-introduce sa tao na tawagin ng Diyos ng bro. Eh yung bro ginagamit din sa tao, sa barkada, sa kapatiran sa relihiyon o kapatiran sa fraternity. So walang distinction. Kaya nga kapatid, bakit hindi nila masabi ang pangalan ng Panginoong Kristo? Bakit hindi nila magawang panaligan ang Panginoong Hesukristo? Kapatid, ang kaligtasan nito ay walang pagkakaiba sa lahat, maging Hudyo at Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Uulitin ko, sabi ng verse 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Isipin nyo, tanggapin mo ang Panginoon, kasama ang langit ay magiging tahanan natin. Ang langit ang magiging mana natin, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang bilis ng oras. So, hindi natin matatapos ito, but huwag niyo pong kalilimutan, mga kapatid, yung binibigyan ng diin
ng pag-aaral na ito. Number 1, hallelujah, Christ alone is our righteousness. And then, yung number 2, faith in Christ alone saves us. So bukas, pag-uusapan natin yung ikatlong punto ni Pablo sa Romans chapter 10.